Welcome to Japan! Welcome to Japan! Good morning guys! Ayan yung mga gamit namin. Nasa labas na. Ayan. So, lilipat kami ng Airbnb. Ayan. So, papakita ko lang din quick room tour. So, andito kami sa 4th floor ng building. Unfortunately, walang elevator. Ayan. Pero okay lang. Ano lang naman. Konti lang naman to. Medyo mabigat pero kaya naman siyang ibaba. May mga pasalubong na kasi. Ayan, so automatic yung lock ng doors dito and kailangan mo na either ng fingerprint mo or code. So let's try to open this room. Ayan siya. So ito siya pagpasok mo. Cabinet agad ng mga suitcases ng mga luggage nyo. Ayan siya. So, nandito lang yung nagamit naming towels. Tapos, lagayan ng mga sapatos. So, for aesthetic purposes, yung shoe cabinet. Okay. And then, we have another cabinet here. So, may mga hanger na rin to para sa mga jackets nyo and long dresses. Tapos ito naman yung banyo. So, ang linis niya. Yan yung bathtub. So, meron na siyang heat and cold water kaya cozy. Ito yung kitchen. Though hindi namin nagamit tong stove kasi hindi naman kami nagluto. And then complete na rin yung basic needs mo like spoon and fork, utensils, plates, glass, even yung sponge and yung dishwashing soap provided na rin. Provided na rin pala yung mga shampoo, conditioner, body soap, pati yung mga hand soap dito sa toilet. And then, dito meron tayong mga shelf para sa mga gamit natin. And mini table. So, ito yung the usual table here in Japan na seating kayo. Mga nakaupo kayo sa floor habang kumakain. And then, one thing we notice here is may mga stains. Red stains. Dito. Pero hindi naman siya blood. Ano na rin, naka-note na rin to sa Airbnb ng binook namin. Pero okay lang naman. Hindi naman kami sensitive or para ma-notice to. Tapos andito din yung ref. Dalawa pala yung ref. Isang malaki sa isang maliit dito. Tapos, meron din microwave para initan ng pagkain sa umaga and water heater or yung electric kettle. Tapos, ito yung bed. We have 2 beds na comfy siya. Malambot. And then, may comforter. Ito rin yung isa. And may aircon unit for cooling and heating. And then yung charging station namin. So, paalis kasi kami. Kaya kailangan mag-charge ng mga electronic gadgets. And then, ito yung view namin. Though, syempre, typical to. Residential, commercial area. Kaya maraming buildings. Ayan. Wala masyadong view. Okay lang. Since tuwing gabi lang naman kami nandito sa bahay para matulog.
usually umuwi kami 12 AM na, midnight. And then, quick wash up, and then tulog na. Tapos kapag gusto mo naman malamig, bubuksan lang yung bintana. So yun yung quick room tour natin dito sa Airbnb. First Airbnb dito in Japan. And then, just like I said, paalis kami sa second Airbnb unit namin. Okay. So, kung matatanong nyo bakit dalawang Airbnb, kasi initially, yung plan namin is for 8 days lang, 12 to April 12 to 19. Yun yung binook namin. Yung second Airbnb namin, yun yung first booking. And then, we realized na we needed to stay more. Kaya nag-extend kami pa atras from first week of April to, yun, to 19. Kaya ito yung second booking namin, itong first Airbnb. Second booking ito. Yan. So, let's see mamaya kung ano yung tsura noong second Airbnb room na gagamitin natin for our stay here in Japan. Hi guys, nandito kami sa second Airbnb namin. Nagbukas kami ng Airbnb kasi nag-extend kami ng stay. So, ito yung CR niya. Typical na ano. And ito, top load na washing machine. May kasamang towels. And ito yung shower room niya. Shower na may bathtub. And nakahiwala yung toilet niya. And ito yung toilet sa ibang part. Ibang door siya. Okay. So, sa bungad siya ng room. So, ito naman yung mga gamit namin. Dito namin iniwan yung gamit. Tapos, ito may sofa siya. And ito yung kitchen niya. And ito yung mga amenities niya. And para may free wifi siya, guys. Try na lang namin mamaya. Microwave, kettle, sink. Yung mga condiments din siya. Para pag kailangan mo nang kumain dito. Yan, ref. And ito yung bed. Ayan. Isang single, isang double. And may TV siya maliit. Ito yung curtain niya na hindi nagbubukas. At may sampayan siya sa labas. Ayan guys. Sampayan siya sa labas. Ito yung view niya guys. Medyo mas okay siya doon sa nauna namin. Pero okay na rin. Ayan, ito yung cabinet. Dito yung mga cleaning materials niya. Bait ni ate kanina. Kasi hinayaan niya kaming iwan yung bag namin kahit maaga kaming dumating. Ayun. That's the room tour, guys. Papahinga lang kami. Tapos punta kami ng Rinko Outlet Mall. Guys, may ipapakita ako sa inyo na unique technology dito sa Japan. And nandito ako sa banyo. Ayan o. And siguro nagwa-wonder kayo paano sila nagpapatuyo ng damit na nilabhan kahit may... Kasi di ba pag may automatic washing machine, oo, malalabhan mo, tapos may spin dry siya, pero kailangan mo nung heater na dryer, di ba? Nahiwalay na machine. Paano kung wala kang ganun? Paano ka maglalaba? Paano ka magpapatuyo? So, dito sa banyo sa Japan, meron silang dryer. Ayan o. Para siyang exhaust, pero pabuga siya, hindi siya pahigop. So, ang binubuga niya is mainit na hangin. So, para siyang sauna na rin.
Pwede rin siyang gawing sauna. Ayan. So, pwede mong isampay yung mga damit mo dyan. Pagkatapos mo labhan sa automatic washing machine. So, spin dry na sila. So, konting basa na lang sila. So, ipapa-dryer mo dito sa machine na to na nakakabit na mismo. Built-in na siya mismo dito sa banyo. So, ang galing, no? So, kahit tiny yung space nila, na-maximize nila yung usage ng bawat space. So, ito, nagdo-double siya as bathtub, tapos sa taas, sampayan. So, kung di ka naman maliligo, edi magtuyo ka ng damit. Ayun, ganon. Galing na, guys. Amazing!